Yo, 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 yo! Okay, ano pa ba? Nandito tayo sa sa aking YouTube channel, mga pare koy. Muli, nagbabalik tayo para manghusga na naman ng mga tao dahil feeling ko ako ay isang judges na tanga. On, at ito pa lang ano natin ay Mzite versus Apex. Alam nyo na mga pare ko, dalawang halimaw sa battle rap. Uhusgahan natin sila kung talaga bang magaling tong dalawang to. Gagawin, no? Matik yan, magaling ang dalawang yan. Ito, pangil sa pangil, unang event to ng PSP. Ito, pangalawang beses ko palang ito mapapanood. Ito pa lang yung pangalawa. Balikan natin yung mga maangas na ano natin. Mga moment dito. Mga malalakas na bara. Game! Talo ng coin toss, si Apex, pinili niyang mauna si Mzite. Pangil sa pangil, huling laban ng gabi, sagpangan na! Check! Check, Reneg! Reneg, malinaw. Squatting ka! Squatting ka no? Ito na, squatter na naman. Puta, bias na naman ako neto. Bias na naman ako neto. Bago mo ko anggilan ng 3GS, nagtutulungan at nag-aambagan sila. Bolero Rap Battle, labang ko nung ahon at kung ano-ano pang iba, makinig ka. Kung natalo mo ako sa purihan, ngayon pupuruhan kita. Kung di kayo natuloy ni Litram, ako tutuluyan kita. PS Oh, tang ina. Mainit agad. Parang dito, binantaan na agad ni Mzite si Apex na pag inanggulo mo sa akin yung mga nagtutulungan, nagsusulatan. Tsaka kung hindi ka tinuluyan ni Lipcram, tutuluyan kita. Ay na, masyado agad mainit si Mzite dito. Naulit na yon. Sabi na Apex, oh, naulit na yon. Wala. Gagi, no? Wala. Samurai, laban sa lesensyadong pumatay sa ulo niya, tsak na may X yan. Mamumurol talin pagkat ngayon ay tumaga ka sa bato na parang Pexman. Kaya pakigalingan, kasi kahit nabiyasa ako tatawagin niya na Red Sam. Gusto mo squatteran, nagkabunutan espada mo laban sa Pengan, Demson. Kayo mo ako pa... Ang inano agad yun Multis. Pansin nyo, naka-multis agad. Puta, parang pinapakitaan ni Zite dito sa Apex na tangina multis ba? Eto. Espada mo gamit sa Pengan. Red Sam. Andaran biglang sisemplang. Kasakin drive na nagkukusa parang Tesla na pang test run. Veteran sa veteran, ito Lebron na walang headband. Panisto sa akin at sakaling dumikit, merong pang end one. Woo! Tang ina. Multis talaga. Multis yung pinapakawalan ni Zite dito. Putang ina, syempre, kilala niya naman si Pex. Pukay yan ang yan. Isa rin sa mga mahuhusay mag-multis yan. Parang Tesla na test run. Kung sakaling dumikit, may end one. Kanyang mag-entrance, killing spree check nyo ang head count. Parang laban sa kalye, direktang banat, wala na set up. Panireklamo sa luto, tong lalamunin mo ay well done. Pumila lang, mabibigyan lahat ng gustong maghamon, lalo pat bare months. Sa battle rap, Inang galing nun. Pumila lang lahat ng mga gustong maghamon lalo na't bare months. Si Zite talaga pag ito pansin ko kay Zite pag nagmumultis si Zite, talagang kahit setup pa lang putang ina, may laman na agad eh. Parang ginawa niya kay GL. Tang inang galing din nun. To, ang husay ni ano rito, ang husay ni Mzite dito. Multis agad. ay na, feeling nga siya yung the best one. Nung quarantine nga ay hindi ka lumusot, di ka essential. Kayo, baka magkahiyaan pag nagkalabasan ng credential. Sila daw ay mga gods, pweh, nasa harapan ka na celestial. Woo! Tang ina. Nasa harapan ka ng celestial.
Inang ganda nun, galing. Di pa rin siya umaalis dun sa rhyme scheme na yon. Mula dun sa yun, sa Retsam, Headband. Nandito pa rin siya, pero ang dami ng pinakawalan ni Zayt dito na rhyming. Pero nandun pa rin siya sa isang rhyme scheme, putang ina. Pero wag ka. May titulo yan na siya lang meron sa buong kapuluan. Apex! Ang unang Apex! Champion sa lahat ng liga! Niluni at sunugan. Paalala ko lang. Flip-top, tryouts, 2x2, isa buhay, hindi ka nag-champion. Di kita nakitang sumalang ng bahay katay, hindi ka nag-champion sa kompetisyon, meski sa rap song. Champion ng lahat ng liga? Puta, gago ka ba? Si Pipos nga nagpaliga, oh. Nag-champion ka ba? Pati basketball lalo no? Pati liga ng basketball, putang ina. Real talk, tang ina. Ang dami ng pinag-champion na neto ni Zayt. Isa si M. Zayt sa pinakamasipag na battle MC na kilala ko. Tang ina, sobrang sipag ng tao na yan. Kung usapang rap, eto pinakamasipag na nakilala ko. Tandang-tanda ko pa nung panahon ng Tagtuyot. Hindi, nung panahon na magkalabang kami sa bahay katay. Isang buwan meron siyang 4 na battle. Battle namin sa bahay katay, tas may battle pa yata siya sa Sunugan. Kasi battle ata siya sa Sunugan eh. Tapos dun sa Taytay Rizal. Basta, tas meron pang 4 yon sa loob ng isang buwan. Puta na pagsabay-sabay niya yun, lahat panalo siya ron. Inang galing ni M. Zayt nun. Diyan ako believe kay M. Zayt, ina pag-usapang rap talaga. Talagang mahal na mahal niya yung battle rap. Ina, dalawang tropeo yung dalaw. Champion sa lahat ng liga, oh, eto. Ina, gago eh. Ano na, Pix? Mauunahan ka pang magkampiyon ni Imbi o ni Husky? Para yata manalo, dapat ka-bracket mo mga Pemsi o si Harty. Kahit sa motos, baka di mag-champion to, durugin lang ni Perde o ni Class G, kamusta G? Balita ko, ikay tumalo ng sikat, kaya piling mabigat at maangas na. Kasi kahit wala na sa prime, tinalo niya daw si Sinyo. Nagawa ko na din yan sa finals pa! Tinalo kayo ni Elvis at ni Bruce, nag-champion sila. Tinalo ka ni Mot, nag-champion siya. Tinalo ka ni Six Threat, nag-champion siya. Nagkataon ba, bakit nagkatagpi ang mga ending nun? Huwag mo sabihin walang bearing yon. Putang ina mo, Apex, napakalaki mong stepping stone! Oh! Tangina, no, hakbangan lang pala. Napakalaki mong stepping stone. Gago ang epic nun. Sino bang veterano tinalo nito? Si Badang? Kayong tumawa. Nawala kayong galang. O sige, rematch nga kayo. Tignan natin tapang mo ngayong wala na siyang aglalang. Ayaw mo? Pero paano nga ba maging creative sa panlalait? Wala. Irarhyme nyo lang. Kasi sabi... Mismo, irarhyme mo nga lang naman pag manlalait ka. Kasi ganun lang din ako eh. Irarhyme ko lang. Gusto ko lang siyang irhyme basta malait ko lang. Gagi, no? Galing nun. Simple lang pero ang galing ng punto. Kay Goryo, kahit si Arit yung pormahan, di magets. Parang galing pa sa pamangkin ni Tita Bet na naglalaro pa ng Gigapets. Okay, wait. Sino nakakalam dito kung sino yung Gigapets? Wala? Yung parang Tamagotchi na maliliit lang din. Meron na. Okay, yun. Gets. Sino si Tita Bet? Sino si Tita Bet? Pek, sino si Tita Bet? Tita Bet, no? Kaninong tita yon? Ang tanga mo! Yung scheme niya negative. Alang-alang sa multi, siningit si Tita Bet kahit hindi na relative. Oh.
ina mo. Siningit si Tita Bet kahit hindi na relative. Ina, nakonekta niya yun dun. Dito parang pinapalabas ni MZite na basta mag-rhyming na lang si Apex kahit hindi na akma dun sa mga sinasabi niya. Kahit wala nang konekta. Ito rin binabaybay ni Zite. Tita Bet. Shoutout kay Tita Bet. Akala ko pa naman ang lupit magmulti kasi kay Lunit Ron na spoiled. Pag si Nuri mo ay void, ikaw ay multi-mongoloid! Tangina mo, hinimay ko pagiging battle MC mo kaya mula ngayon bawat sampa mo ng entablado ay markado. Alam kong hindi ka susunod sa oras, ikaw na magpakita sa mga to kung gaano ka kadesperado na manalo. Pinakita ko yung butas sa stilo mo. Mga self-proclaim mo na titulo, binagsakan ka ng barang nagpatong-patong. Tandaan mo hanggang salita ka lang. Katotohanan ng pinagtutugma-tugma ko. Solid, round 1. Siyempre, 3JS, bias ako. Bias! Tang ina mo, Jonas. De, solid, round 1 ni Zite. Mula sa entry pa lang, putang ina, yung multis na isang rhyme scheme, sobrang haba, pero ang daming laman. Hanggang pinunan na ni Zite yung pagmumultis na Apex na nagtutugma lang pag nanlalait pero walang connect dun sa sinasabi niya. Hanggang dito sa ang pinagtutugma-tugma pala ni MZite. Yung mga nangyayari. Parang inaano niya. Lakas ng round 1 ni Zite. Mahinga natin si Apex. Round 1, Apex. Yo! Pinagmayabang yung mga championships niya. Kala mo talaga elite. O sige, isa-isahin natin kung talagang legit. Yung tryouts, kasalo mo si Liljan. Sa 2x2 na yung Shernan, ikaw yung weak one. Sa isa buhay, sabay kayo nagsulat ni Liljan. Sabay kayo nagsulat ni Lipcram. Palakpakan natin, 3-time champ featuring Team Pinsan. Ooh, putang ina. Sipin nyo yun, putang ina, meron din palang setup si Apex na ganun. Putang ina. Parang dito sinasabi ni Apex na nag-champion si MZite na may kahati. Laging hindi niya nakukuha ng solo. Kasi sa tryout si kay Liljan. Tapos sinabi ni MZite dito na nagsulatan sila ni Lipcram. Tapos sa battle nila ni Kuya Shernan, yun nga, tangina, kinalabasan Team Pinsan. Tanginang galing nun, Pex, ah. Galing. Ganda, intro pa lang. Ang lupit ng pangil sa pangil. Talagang siksik mga matches. Itong si Gilagid, interview pa lang, sip-sip na sa judges. Ibuhos daw naming dalawa. Yun ang gusto niya. Gago kahit hindi ko na ibuhos, patakan lang kita, lunod ka na. Sa battle rap, gusto ko sana na magretiro na. Kaso si Pibos tumawag, sabi niya battle ka. Sabi ko, sino ba? Sabi niya, M-site, sabi ko, tinalo ko na si Sinyo. Pero nung sinabi niya na yung TF ko, 500k, nalaman ko na yung vision niya. Oh. Tangina, 500k. Para kay Apex. Hindi rin naman nakakapagtaka kung ganun talaga yung TF ni Apex. Dahil puta, tinalo niya si Sinyo. Yung pinakita niya ron, putang ina, lintik yun. Talaga namang puta, napaka-solid ni Apex dun. At yung 500k na sinasabi ni Apex dito, kung totoo man, deserve ni Pex yun. Dahil po kaya, ano yun, alam naman natin si Apex pag na-battle, solid din talaga. Sulit, kumbaga. Magpi-freestyle lang ako ng mga sakto na rap. Di ko na kailangan i-pronounce na sagad. Makikinig lang ako ng mga bars mo na wak. O di ba, Pibus? 500,000 agad. Alam nyo ba? Nalaman ko yung TF daw nung kampiyon.
Tumataginting na 2K! Down pa lang yon. 2K, no? Tangina 2K, down pa lang. Puking ina, sa mga tuwid, may 4K ka, Zite. 4K, no? Ayop, may 4K! Makakatikim na ng gourmet! Makakapagpansit kanton na all day kasi may pambili na ng wholesale! Ayaw na ng sorbetes! Gusto na ng sorbet! Yung mag-aasinta ng asin sa steak mismo si Sorbet! Nax! May pambayad na sa toll gate. Nag-improve na yung toothpaste. Dati di siya lang na close up. Ngayon di tube na na Colgate. Di na siya bibili ng pandesal at money. Kasi marami na siyang money. Ano? Ang ganda ng mga ginamit na rhyme ni Pex dito. Kaso parang ang haba. Ang haba masyado nung... Siguro kung nagtapos yun dun sa ano, sa Colgate. Kasi parang, yung una okay eh. Pero itong bandang patapos na, parang... ano na, parang nawawala na yung ano. Nawawala na yung ganda nung ano, ganda nung rhyming dahil sa sobrang haba nung ano. Pero ang galing. Galing nung ganong ano, ang galing nung ganong atake. Marami na siyang money. Ulul, kaka-fishbowl mo, malapit ka na magka-cholera. Ang ilan to, nakasingot lang ng pollen, feeling bole na. Halata naman na tinalo ka ni Cripply. Paano kung kay Topper pa, tapos sa akin ka nakipagsabayan para ka nakapagsapakan kay Gogeta? Nung laban na ni Cripply, alam naman natin kung sinong tunay na nanalo. Kaso, nung binusisi na ng mga horado, yung resulta parang ang labo. Kasi nung napatunayan na sa break it down, binusisi. Binusisi parang matinding inspection. Pero malinis intention. Kaso nung napatunayan panalo si Cripply, nagkaroon siya ng crippling depression. Yung estilo niya. Kasi nga, inano nila Looney yung ano yung battle ni MZ tsaka ni Cripply. Ito na yung binabaybay ni Pex ngayon. Parang pinapalabas niya rito na luto yung laban ni MZ tsaka ni Cripply. Ito, magandang topic to. Ito yung binabaybay ni Pex. Niya, tuluyan nag 180. Mga tugtugan niya pang trendy, pero yung TF niya ganun pa rin, puhunan pang ice candy. May nalalaman ka pang, easy ka lang, walang yaka. Yung kanta, halata na, ginaya, kilaskasta. Akala niya siguro, yung value, tinaas niya. Tanga, nagmukha ka lang anak ng katulong nila Sash na. Estilo niya, tuluyan nag 180. Mga tugtugan niya pang trendy, pero yung TF niya ganun pa rin, puhunan pang ice. Ano yun? May double meaning ba? Candy. Inulit pala. Inulit pala! Tang ina Pex, kala ko naman may double meaning, kaya inano mo. Joke pala. Putang ina, natulala ako dun Ano yun? Tang inang reaksyon ko yun Naisaan mo ako dun Pex Kala ko may double meaning, inulit mo lang pala. Anak ng katulong nila Sash na. Shit. Nag-ano nga. Istanbul si Pex. Anak ng katulong nila Sash na. Sa Valenzuela, ako ang meka. Sobrang evident nun. Ikaw kung sino yung meta, ikaw yung beta version. Mamaya yung pangalan mo maguguhitan parang no parking sign. Ako yung apex na hindi mo mama-mountain climb. Hindi mo to mapipigilan parang father time o missile na bumagsak bigla sa Palestine.
Parang nawala ng ano yun, nawala ng lakas yung ganda sana nun. Father Time tsaka Palestine. Ganda sana nun kaso nawalan siya ng parang nawalan ng dating kasi doon sa mahabang ano niya. Mahabang choke niya. Nawalan ng dating. Sayang. Missile na bumagsak bigla sa Palestine. Yung karera niya nagka-sharp decline. Paano? Halimaw daw sa battle rap pero yung mga kanta niya puro pang Valentines. Yung mga kanta niya sa Spotify tunog pinagtugma-tugmang alibay, tirador na mga kanta na walang copyright. Gayang-gaya yung XB biglang, it's party time! Kuwang-kuwa yung estilo ni GL na parang, that is mine, galing sa maraming style na dinaan sa alanganing smile. Tagpe-tagpe mga parte, parang halimaw lang ni Frankenstein. Parang halimaw lang ni Frankenstein. Tangina nawala ng power yung mga ano effects dito. Siguro kahit siya naramdaman niya eh. Ganda sana ng mga multis ni Pex kaso nawala ng dating dahil dun sa ano niya, stumble niya. Parang tinulugan tuloy yung mga dala niya. Yung mga sumunod niyang linya. Kaya ka di milyonaryo, kasi squatter ka mamen. Magkaroon lang ng 20 mil, hindi na kaya na dalhin. Kahit mag-English o magbihis o kahit anong ayos na gawin, yung M's para kay sight ay out of sight pa rin. Alam mo yung multi, wordplay, rhyme scheme, marami ka nakakaya pero yung star quality, personality, at X-factor, hindi mo magagaya. Yung estilo niya, galing kay GL. Tangina may laban ba to? Estilo mo galing kay GL, ano yan, hiraman kayo? Hiraman kayo. Estilo mo galing kay GL, no? Hiraman kayo. Sobrang kopya yung pagkakabuo ng mga bara. Yung train of thought, kayang-kaya, napapaisip tuloy si GL kung siya ba ng gaya. Pinagkaiba nyo, sa totoong buhay, matalino talaga siya. Ikaw, lumalabas yung kabubuhan mo pag ini-interview ka na. Sobrang whack na mga bars mo, kailangan ka nang i-detain. Kung gagawa ka ng rhyme scheme, yung thought, kailangan ma-maintain. Proud pa siya na yung bars niya, kailangan i-replay. Tol, yung bars parang jokes din yan. Baduy na pag kailangan pang i-explain. Woo! Mismo. Parang inihalin tulad ni Pex yung bars tsaka yung jokes, parang sinasabi niyang iisa lang yung ano nun, iisa lang yung ano ng bars tsaka jokes na kapag in-explain mo, baduy na. Magandang ano yun, magandang linya yun. Kasi nga naman, ang jokes talaga, pag in-explain mo, puta, lalabas na ang slow nung pinag-anuan mo, ang slow nung kausap mo pag di niya agad na-gets yun, tas di siya natawa. Gusto ko yun, gusto ko yun, yung linya na yun. Lakas din nun. LT to, yung pinag-uusapan nyo, Eskimo, bigla kayong mapupunta sa Mexico. Maglalagay ng mga nakakalito na termino hanggang sa yung mga nanonood, magka-vertigo. Yan ang train of thought na hindi rehistrado sa LTO. Binaybay ni Pex dito yung paggamit ng train of thoughts ni Mzite laban niya kay GL. Parang sinasabi ni Apex dito na si Mzite ginaya niya si GL. Round 1 Mzite. Sa malinis na performance, tapos mga malalakas na sunod-sunod na punchline. Yun, scorean ko ng 9. Apex siguro 7. Kasi sumuntok lang si Apex doon sa umpisa. Doon lang sumuntok si Apex sa umpisa, tas sa kalagitnaan, yung doon sa Money, yung toll gate, yun. Parang hindi, nung una okay, pero nung kalagitnaan hindi na ganun kalakas.
Tapos, etong Panapos, eto malalakas na yung binitawan niya rito. Yung heraman sila doon. Natawa ko doon sa heraman sila. Pero ang haba ng Istanbul ni Pex dito sa round 1. Bigay ko to ng 7 siguro. 9-7 para kay M-Zite. Round 1. Pakinggan natin round 2 ni Zite. Round 2, M-Zite. Putang inang to, choker. Pakwela ka na ba niyan? Pibus, ito yung binayaran mo ng 500,000 o makonsensya ka naman. Ooh. Nga naman, puta, 500k. Tapos, ganun yung round 1 mo. Ganda nun. Tang ina mo. Napaka-bobo pala to. Isang patak lang daw patay na, halatang flow lang dala mo. So ano, tang inang version puro kayabangan. Inaanggulo yung 2 for 2 tryouts. Wala kang karapatang angasan ako sa mga bagay na hindi mo naranasan. Ano? Tang ina, 3 rebat na malalakas, sunod-sunod. Classic M-Zite. Si M-Zite, ganun talaga. Kahit dati pa, bago mag-umpisa, nagre-rebat muna. Champion ka na ba? Para kang tanga. Wala akong pakialam sa break it down yung nakabase lang sa opinion yung dalawa. Ina, wala akong pakialam sa break it down yung nakabase lang sa opinion yung dalawa. Ina, ang 4 na rebat na yun Utang ina, parang nirebat lang ni MZ lahat ng malalakas na bara ni ni Pex Ang ina, parang binura agad Galing. Kahit si Shea tangin ang angas nun. Ano? Ano? Kagang puta. Tangina mo Parang gana. Tangina mo Nung laban niya kay Bagsik, para daw siyang piratang naligaw kasi wala siyang mapa pala. Hala? Paano ka na? Bigla tuloy ako nakaramdam ng nervyos. Gago? Kaba? Gago. Ako nakaramdam ng nervyos. Gago. Kaba. Gago ka ba? Tsaka gago. Kaba. Gago si Zite. Minamak na yung... Eto, minamak niya rito yung lanes ni Pex. Parang pirata? So hindi ka sure? Tapos naligaw? Ba't kasi andong ka? Hinati mo ba naman yung mapa tuloy yung punto, di na alam kung saan punta? Tangina, napakinggan ko yung bago nyong kanta. Inang to, wala sa tempo, check nyo. Sinabit ka na nga lang, nagkasabit-sabit ka pa sa verse mo. Paminsan-minsan, makikinig ka sa palo ng drums. Tarantado ka. Akala mo yata porkit pinagsisigawan mong aral, pasado ka na. Ito yung inaano ng mga nababasa ko sa comment na offbeat daw si Apex dun sa kantang Aral. Ito yung binabaybay ni Zite. Mahilig ka sa palo ng drums. Parang pinapagalitan, Tangina mo! Papangit yung kanta natin dahil sa'yo. Parang inaano ni Zite dito. Offbeat daw kasi si Apex dun, sabi nung iba. Ilang taong ka nang nabuntot sa kanila, ngayon ka lang kinulab? Walang iya ka? Pasalamat kayong pangalan mo nagsimula sa letter A. Muntik ka pang hindi maisama. Sabihin mo hindi. Paano kung si Omar doon? Di oral yun. Buti naging letter A pangalan mo. Pex. Ayun swerte. Swerte, no? Si Omar, hindi oral yun. So ano ipagyayabang neto? May bars ka. Kaso di ka na nakapagbarko. Magaling ka mag-construct. Ba't di mo maisalin sa mga kanta mo? May titulo ka. Tanga, wala kang titulo. At tandaan mo hanggang multi ka lang. Opit kayo ni Abra! Pati si Abra pala, putang ina. Sinama. Offbeat kayo ni Abra. Bumanat pa talaga ng pakanta.
Pangbaladir, isang istansa. Pex, wag mo sakupin lahat, baka mawalan ng karir sila Skasta. Mga salita, meron pang aral na hindi mo mapupulit sa iba. Putang ina. Gago si Zayt ang puta. Kupal eh. Kinamulatan para malat. Ina ka, mga autistic talaga no, pag ganado, di maawat. Tanginan to. Gago. Gago ka, Zayt. Tripa ng puta pakinggan nyo, parang sa ibang beach siya pinalapat. Tangina, pang rap contest ah. Ang yabang sa lyrics, kala mo yung boses niya pang orchestra. Sige nga, paano mo nasabing nang galing yan sa puso kung offbeat ka? Ooh, tangina. Paano mo nasabi nang galing yan sa puso kung offbeat ka? Lakas nun. Marami nang gumagamit ng offbeat, pero ito isa to sa magandang narinig ko. Kasi nakonekta niya sa puso, tsaka dun sa offbeat. Beat, tsaka yung ano ng puso. Tibok ng puso, ang galing. Ah, di bali na. Nakamulti naman daw. Di na bali ng wak. Ganyan si Pari Magbars. Hindi to Battle of Gods. Tawag dito, handicap match. Alanganin ka kung sakali man at kahit pa may judge, wala nang talent sa pag-awit. Puta awit pa mag-rap. Awit. Wala ka ng talent sa pag-awit. Awit pa mag-rap. Tangina, parang double meaning din yun. Parang inaano ni MZ dito si Awit. Kasi di ba parang neto mga nakaraan nagra-rap na rin si Awit. Tapos awit ka mag-rap. Tangina, Zayt, pinapatamaan mo si Awit ha. Gago ka ha. Putang ina. Ganda nun. Eto, inumpisa ni Zayt sa pagiging offbeat ni Apex. Parang pinupunan niya na rito sa Apex sa music na, hindi na sa battle rap. Sa music naman, kabilang ano na to, kabilang mundo na. Tapos bigla ka nalang yayabangan ng mga na-record niyang kanta. Ganyan si Toti pag nag-effort. Sige, ikaw na may mga na-record na track, pero sa battle rap, ako yung may solid na track record. Magte 20 years na akong bumabattle, wala pang flip-top. Naranasang masawi sa labanan. Andito pa rin para magbigay ng ngiti sa mga yan at di lang para makipag-angasan. Ikaw hanggang ngayon nandyan nag-aasam na magkamit ng parangal. Magagaling ba na uubos na? Baka di mo lang kaya maging magaling na matagal. Ooh. Sinabi kasi ni Pex na nauubos na raw yung mga magagaling sa flip top nung laban nila ni Sinyo. Tangina, baka di mo lang kaya maging magaling ng matagal. Yun yung ano ni MZ. Ito na, ibang angulo na to. Pero yung unang angulo ni Zayt sa pagiging offbeat ni Pex, sobrang gaganda ng mga binitawan niya ron. Tsaka yung pag-mocking niya, doon ako natatawa. Ganda na ito. Game. Panlalait lang kaya mong gawin sa battle. Ganyang kamonotonous. Sa isang round, stick to one angle. Ganyang kamonogamous. Habang itong mga shots, sa image na nakafocus na parang photoshoot. Ano mang taas, aabutin, bang! Naka-auto-tune. Ganyan pagsamahin ng battle at music, kabit-kabit ang mga tema, palagi nakakadena. Nagiging chords pag ako nakatingin sa mga letra. Ikaw sa pagmamataas mo ng pilit, masakit ka na sa tenga. Makinig ka sapagkat ganito ang pitch perfect pagdating sa acapella. Woo! Tang ina mo! Pinagsama ni Zayt yung letra, yung pinagsama ni MZ yung mga letra, tunog, acapella, putang inang galing ni Zayt dito. Ganon yung sa Pitch Perfect, parang inano niya yung movie ng Pitch Perfect. Pagdating sa acapella. Baka hindi nyo pa napapanood yung Pitch Perfect na yon, ang ganda nun. Ano siya, parang musicality siya na acapella lang siya, pero ang gumagawa, may beat siya, pero ang gumagawa tao mismo, yung tunog ng tao. Tanginang galing nun. Doon pa rin siya bumagsak, no? Alam mo yun, parang eto, binaybay ni MZ dito, usapang music.
Usapang music tong round 2 niya, putang inang galing nun. Husay, lakas. Hinimay ko yung pagiging rapper mo at kung gaano ka-corny yung pagiging obsessed mo sa rhyming. Pex, ang rap hindi lang tinutugma, sinasabay yan sa timing. Papunta na tayo sa X! Hindi! Kaya ko pa tong mas gawing exciting. Wala nang gun bars pero di mo magugustuhang marinig yung huli kong round. Trigger warning. Oh, walang gun bars pero putang ina di mo magugustuhan yung huling round. Trigger warning. Solid. Para sa akin mas malakas tong round 2 ni MZite kaysa sa round 1 niya kanina. Mas solid tong round 2. Isang angulo lang siya, eh. Hindi lang man siya masasabing hindi siya totally isang angulo pero parang dun siya umano sa pagiging offbeat, tas sa music, yung parang binabaybay ni Zite dito yung offbeat ka sa music, offbeat ka mag-rap, tapos puta pinakita niya rito yung kung yung tamang paggamit ng rhyming, dapat dapat sinasabay mo rin sa timing. Sobrang solid na itong round 2 ni MZite. Tsaka yung pitch perfect, putang ina, sobrang lakas nun. Pati yung hindi mo kayang maging magaling ng matagal. Last ng round 2. Pakinggan natin, round 2 na Apex. Yo! Offbeat daw ako! Yung banat kinuha sa comment section, di man lang iniba. Tanga, hindi ako offbeat. Ang tawag doon, biga! Hindi yun offbeat site, bingi ka. Bingi ka pala site eh. Nirebat agad ni Apex, no? Lakas na rebat na yun. Jokes, nang galing. Bingi ka. Binanatan ako sa aral. Tingnan nyo nang hate na to. Naiinggit kasi kahit hindi ko sila kabatch, naging kaklase dahil nag-accelerate ako. Ooh. Eto Galing nun. Dalawang rebat. Galing. na, yung inaasar nyong hype man lang noon, hindi nyo matanggap na yung Cerberus dati, hype man na, Hydra na ngayon. Yo. Tangina na wala yung punchline doon. Nagkamali na naman si Pex. Hydra na. To parang parang sinasabi na ni Apex. Eto sumakto din sa aral na inaano ni Zite, yung round 2 ni Apex. Rebat pa rin, rebat ba to? Kung rebat to, ang lakas sana nun. Kaso nagkamali si hype man yung pagkakasabi niya, Hydra dapat. Puta, galit na galit ah. Puta, ramdam ko yung gigil mo. Pares kasi kayo ni Lipcram na tinalo ni Saki, kaya hanggang ngayon masakit pa rin yung tinggil nyo. Oh! Tangina mo, Lip. Eto na. Ina mo, masakit pala tinggil mo, ha? Masakit pala mga tinggil yung dalawa, eh. Gago si Pex, no? Ito na, utang ina, si Lipcram na. Hinira na si Lipcram. Ako yan, ah! Putang ina mo, ako yan! Tang ina mo! Angas! Masakit pa rin yung tinggil nyo. Hindi ako magsasalita sa laban ko kay Goryo kung hindi ko kayo nahuli. Habang rounds ko, kinakausap yung mga hurado para di ako marinig na mabuti. Ginawa nila yan kasi... Tang ina. Yung pala yun, ha? Tang ina nyo, nagkukwentuhan kayo, ha? Pakinggan natin to. Ito na. Kasi sa sunugan, feeling nila sila nalugi. Pinag-isipan nyo kagad ng masama, hindi nyo muna pinag-isipan ng mabuti. Ooh. Quotable yun para sa akin. Pinag-isipan nyo agad ng masama, di nyo muna pinag-isipan ng mabuti. Ito, binabaybay ni Pex dito yung issue dun sa sunugan. Tsaka yung sinasabing lutuan sa flip top. Gandang entry na ito. Gandang panimula to.
Ubod ka ng wak at yung pagka-loser mo sagad. Porket sunugan tapos hindi mo ma-handle yung pressure, luto na agad. Ooh! Kala mo mga Kristo ng liris. Oo nga pala, si Zayt tsaka si Lipcram tinalo ni Zaki parehas. Ito na, putang ina, lutuan na. Ito na yung binabaybay ni Pex. Sismo pero sensitibo sa kritisismo. Bawat tropeyo kung may resibo, mga tropeyo mo hiningi mo. Kala mo mga senyorito na hindi kumakain ng pinirito, squatting, tipikal na Pilipino. Gagawa ng fan page para hingan yung mga followers na ng tigpipiso. Nag-livestream to, astig. Yung pagkageto, sagad. Pagkatutok niya sa kisame, tangina, yero agad. Saka, bakit ba nagkaganyan yung boses mo, pare? Ano nangyari? Ikaw lang yung kilala ko na rapper na walang gig pero paus palagi. 2023 na tol. Di na pwede yung mga boses na parang bagong jakol. Sobrang predictable ni Bobo. Pagdating sa punchline, isisigaw ng todo tapos yung boses, pati yung lyrics, kala mo nagbibinataan na konyo. Yung M sa M site ay monotone kasi parang flatline, iisa lang yung tono. Tanginan to, pabibo na dead kid. Yung asawa mo mukhang malibong mong stepsis. Kaya mo siya binahay para meron kang libreng subscription sa Netflix. Yung asawa mo pamilyar, parang nakita ko na siya. Bibigyan kita ng clue, M-site. Puki ng ina ka. Nakita ko siya sa isang website na maraming ads na mahirap isara. O di ba? Sky? Yung pangalan niya? Sky? O pues, sikat na siya gago. Isa siyang pawok na may ads pa sa radyo. Yung butas ng bilat niya, dilat na masyado. Alam na ng lahat yung amoy ng kipay niyang mabaho. Para siyang empleyado. Pero baliktad ang pagtrato kasi siya lang yung nakilala kong napopromote pagkatapos masibak sa trabaho. Putang ina. Ito na yung Apex na classic. Yung nandadamay ng asawa, ito na yung Apex na classic. Ano na to ano na to? Tawag dito? Usapang asawa na to. Sayang, akala ko, ang ikli nung nabitin ako dun sa ni Pex, dun sa luto ang usapan dun sa sunugan. Tsaka yung sa flip top. Pero, ang ganda nun. Kahit maikli lang, puta, ang ganda nun. Sayang, sana pinahaba niya pa para yung parang puta nasulit yung Pero ang ganda nun. Eto na, binabaybay niya na yung sa asawa ni Zayt. Parang sinasabihan niya na yung ni M Zayt. Parang sinasabihan niyang daw. Ang tawag sa ganun, yung sinasabing bayaran. Parang ito na yung binabaybay ni Apex. Puta! Prostitute pala yung inakala niyang chicks. Bagay nga sa kanya maging pawok kasi para sa streets. Mahal mo ba siya? Of course! Proud na proud ka pa sa kanya kahit mukha siyang parausan ng source. Tangina, okay ba tayo dyan? Okay dyan. Naramdaman ni Pex, tulog eh. Pero kasi dati sa Apex, pag nagdi-deliver kasi siya ng mga ganitong pangungupal ng asawa, talagang talagang buo yung buo yung loob niya dito kasi parang parang iniisip niya yung mga kasunod na linya. Parang hindi ganun ka hindi consistent yung pagde-deliver niya dito sa mga sinasabi niya. Pero dati si Pex kasi pag nanlalait siya ng asawa, katulad nung ni-review ko nung nakaraan kay Sinyo, talagang puta tawa ako ng tawa dun. Dito parang nag-iisip si Apex parang nag-aalinlangan. Kahit mukha siyang parausan ng source. Tangina, ba't ganyan yung mga tipo mo, tarantado ka? Yung kilay ng asawa mo parang buhok ng tarantula. Nung nagpa-rhinoplasty, plasty na lang yung ginawa kasi mukhang rhino na. Rhino na, no? Rhino na lang yung plasty na lang yung ginawa kasi mukhang rhino na. Rhinoplasty yung pagpaparitoke ng ilong.
Ito pa rin yung binabaybay ni Pex, yung ano pa rin, yung partner ni Zayt. Kahit meron ng anak, kinabukasan sinugal sa babaeng immoral. Na-catfish ka ng babaeng mukhang hito na dinormal. Dinaan ka sa filter ng GR o na yung regla irregular. Yung profile pic swimming pool sa personal imbornal. Movie reference ba? Movie reference? Yeah! O sige. Pagdating sa titi, yung asawa mo yung number 1 consumer. Putang ina, movie reference, no? Pero doon pa rin pala bagsak, putang ina, doon pa rin sa partner ni Zayt. Galing, galing nun. Hindi ko na ano yun, hindi ko na predict yun. Kala ko kasi movie na talaga. Dati puro Uber, ngayon meron ng Fortuner, puhunan lang computer. Mahilig siya sa burat na 4-footer at maglinis ng violet na helmet ng Stormtrooper. Kung sumubo, magaling. Pero yung burat para mukha ni Palpatine. Pare, look, si Skywalker. Pero bakit yung supling na gawa mong Anakin? Skywalker. Hindi ko alam kung may mga binabanggit na si Apex na mga movie, ah. Pero tangina, isa yun sa ano ko, yung sinabi kasi ni MZ, parang Sky daw yung pangalan nung partner na MZ. Ito, lakas na ito. Nagawa mong Anakin. Yung supling, nagawa mong Anakin. Kulay Darth Vader yung mga trip niya na dik. Inupuan yung lightsaber. Revenge of the Sith. Eto pa rin, putang ina. Eto, gantong Apex yun, yung tangina, yung lalaitin yung asawa ng yung partner, tapos nakakatawa, tsaka naka-multis. Eto, classic Apex to. Kung hindi dahil sa asawa mo na dating pokpok sa Malate, malamang sa malamang hanggang ngayon, puro Han Solo ka lang palagi. Ano? Movie reference? Tangina, kain ka etits. Malamang hindi mo na gets kasi walang Star Wars sa Netflix. Yung Star Wars pala yung nireference niya rito. Ilan na? Dalawang angulo na, no? Doon sa may yung maikling yung sunugan, yung luto sa sunugan. Tapos eto na yung sa shota na ni MZ, sa asawa ni MZ. Yung puki ni Annie Grace mas mulawang pa sa butas ng Idolace. Pokpok na siya mula pa nung college days. Nakita ko yung picture niya sa marketplace, suot niya mumurahing brace. Tapos sa labi, meron pang domat parang donut na honey glaze. Paggawa ng MB, ang kanyang Ang ina, multis na Apex yun. Pag si Apex talaga nag-multis, putang ina, talagang ano eh. Talagang ano eh. Pag nag-multis sa Apex, yung parang saan niya mo lang din maririnig. Alam mo yon, yung talagang yun talaga kasi si Apex eh. Multis talaga kasi yung ano ni Apex. Pinakasandata niya. Ito yung asawa pa rin ni Zayt, binabaybay niya. happy place. Pangarap niya makagawa ng pelikula parang Hunger Games. Kaso puro lang gaya, wala kang class at taste. Pero direktor na panay cut at puro lang copy-paste. Para masabing subok, lahat sinubukan niya. Hindi siya sumuko, pero lahat sinukuan siya. Ginawa mo na lahat, but Sino yun? Woo! Tangina. Sino kaya yun? Napatingin si Zayt eh. Putang ina, sino yun? di mo pa aminin. Nag-vlog, nag-direct, nagpa-dreads, lahat hahamigin. Pati pananim ng iba, kanyang aanihin. Train of thought ni GL. Diskarte ni Tipsy sa kalaban kung paano aatakihin. Boses ni Enigma sa pag-host at yung mga salita na sasabihin. Flow ni Al James, melody ng XB, gilagi ni J-Skits, pati mga ngipin. Kaya magkaiba tayo kasi Tangina, ang dami palang ginaya ni Zayt, no? Dami palang ginagaya Zayt eh. Ito na, maganda na yung mga, malalakas na yung mga sinasabi ni Pex dito sa ano, pandulo ng round 2.
Wala akong katulad, nag-iisa lang ako. Ikaw wala kang ni isang orihinal na buto dyan sa katawan mo. Miski nga yung tinuturing mo na anak, di mo matatawag na sa'yo. Parang, eto, inano na Apex dito si Mzite na ang daming ginagaya. Parang sinasabi niya na hindi original yung estilo ni Mzite. Yung ginagamit niya. Yung personalidad, yun. Round 2. Mas malakas tong round 2 ni Apex kaysa dun sa round 1 niya kanina. Yung sa rebat niya kanina, ang gaganda rin nun. Pero hindi siya umabot dun sa sulat ni Zite kasi mas malakas yung round 2 ni Zite. Sa gitna kasi parang nag-stumble na naman si Apex eh. Tapos siya mismo na gising pa ba? Siya pa yung gumanon eh kasi naramdaman niya parang ang tahimik din ng crowd eh. May mga malalakas na suntok si Apex dito pero hindi kayang siguro hindi kayang sabayan yung mga binitawan ni Zite na malalakas na punchline. Pero iskoran ko to ng siguro 9-8. Kasi mas malakas yung round 2 na Apex kaysa sa round 1 niya. Iskoran ko to ng 9-8. Pakinggan natin. Round 3. Mzite. Round 3, Mzite. Parang inaano na Mzite dito yung oras. Ang haba ng oras na Apex. Tangina mo, Apex, wag ka nang mag-rebat. Corny na. Tawag daw doon, biga! Biga. Solid ah. Biga. Solid. Biga ba? Biga ba? Pagkarinig ko, bingi ka ba eh? Bingi ka. Hindi ko alam, pero pagkarinig ko, bingi ka. Kasi naka-headset ako eh. Yun yung pagkaano ko, bingi ka. Pero nirebat ni Zite ng biga. Solid. Inan to. Sige. Di ba sabi ko, stick to one angle lang siya sa kada round. Damay mo asawa ko, sabihin mo lahat ng gusto mo. Pero kung gusto mong paniwalaan ka nila, ibig sabihin lahat ng sinabi nila tungkol kay Basha, totoo. Woo! Tang-ina mo. Tang-inang rebat yun ah. Ano agad? Nakapunto agad. Parang kung sinasabihan mong bayaran yung partner ko, di ibig sabihin bayaran din yung partner mo. Kasi yun din yung sinasabi ng iba sa partner na Apex na si Basha raw. Yun nga, ano din daw, Prosty. Kasi yung laban ni Sinyo, yun din sinabi ni Sinyo kay Apex na si Basha daw is Prosty. Putang ina, alam mo yung binura ng isang rebat? Tang inang rebat yun. Isipin nyo na lang, napakasimple. 'Di ba? Parang magnanakaw na nagturo ng isang nagsumbong ng isang magnanakaw pero magnanakaw din naman siya. Alam mo, kahit di ko na ipaliwanag, napakasimple. Ba't kayo kung papaniwalaan yun, puta, ibig sabihin totoo yung sinasabi din kay Basha. Galing. Single mom, may batang nawalan ng ama. Ako ginampanan ko. Ikaw, may batang nawalan ng ama kasi tinakbuhan mo! Putang ina! Puro real talk. Tang ina, alam mo yon? Puro puro siya puro simpleng lang. Alam mo yun, parang nag-uusap lang kayo, pero putang ina, napaka nun. Ang galing na naisip agad ni MZ yun ng ganong kabilis. Ikaw, may batang nawala ng ama kasi tinakbuhan mo. Parang sinasabi ni MZ, ako inako ko yung bata na hindi sa akin. Pero ikaw puta, yung mismong anak mo, tinakbuhan mo. Puking ina, alam mo yun, yung tatlong ribat ni MZ, yung dalawang ribat ni MZ. Damn, galing nun. Pero alam kong hindi yan totoo. Tangina, chismis lang yun.
Ito, sinasabi ni Zayt na hindi yun totoo. Wag na tayong gumamit ng chismis, wala tayong mapupulot na galing doon. Pero since nagsigawan kayo, judges, puntos pa rin yun. Utang ina na pagkatapos ano yun. Puntos pa rin. Tang ina, yung buong angulo ni Apex dun sa round 2 parang ano ah. Ang hindi lang na-rebat ni Zayt yung lutuan. Hindi niya naibalik yun. Yung sinasabing lutuan sa sunugan. Pero yung sa Shota at dun sa anak, lakas ng rebat ni Zayt. Galing. Okay. Haring Araw versus Sun Tzu. Ito ay Art of War, galaw pang chess match. Yo, check! First move ay tandaan, di nyo pa gets, pero marami pa ang next dyan. Okay, moving forward. Galit sa pustahan at sugal kasi ugat daw ng dayaan. Para lamang magpa-hype. Alright, trending. Eh bakit sa mga content at music video mo nagpo-promote ka ng online betting? Ooh, tangina. Ito na, tungkol na sa sugal na sinasabi ni Apex. Bakit nga naman nagpo-promote ng sugal kung ayaw mo sa sugal? Yun yung sinasabi ni Zayt dito. Tapos nung ahon, galit na galit ka pa kay Toyo. Pero nung binenta ni Lip yung sulat niya, benta na daw pati kanya. Panay ang pagmamaasim mo sa may Toyo, tapos sasawsaw ka din pala. Oh! Oo, kasi binenta ni Apex yung sulat niya kay Lip nung nagbenta si Lip. Panay ang pagmamaasim, makikisawsaw ka rin pala. Isos! Utang ina, sinundo man ng ISOS. Inang galing nun ah. Eto, sinabi mo mismo kay Sinyo. Yung mga gawain natin ay salamin natin dahil binabaling natin yan sa ibang tao. Talaga, bro? Pagkatapos mong sabihin yan kung ano-anong pambibintang kay Enigma ginawa mo. Yung prinsipyo mo parang ang labo. O baka naman may ibang kahulugan. Tinira mo flip-top dahil pa sa dayaan o gusto mong humatak ng audience kasi kala mo magtatagal pa yung kumugan. Tapos ang sakit, no? Wala nang kasunod. Kalasan sa sunugan parang hinagisa ng molotov. Iniwanan ka ng kumo nung kumo konti na nanonood. Ooh, putang ina mo. Iniwanan ka ng kumo nung kumukonti na yung nanonood. Ang binabaybay naman dito ni Zayt, yung pagkawala ng sunugan sa kumo. Tapos parang tinitira ni Apex yung flip top para humakot ng audience sa kumo. Ito yung binaybay ni Apex kanina na sayang, dapat inano niya na eh. Parang kahit ngayon lang sana eh, isang buong round 2 tungkol dun sa sunugan eh. Alam mo yun, yung parang tangina sana mas malalakas na suntok na bitawan ni Apex dun. Na eto ngayon yung ginagawa ni Zayt. Gigil na gigil ka pa naman. Tapos yung saya biglang pinalitan ng bad trip. Hoy! Unang-una, wala ka doon kung yung offer ng kumu hindi tinanggihan ni Arik. Ooh, tangina, mga ano na to ah. Mga ano to? Usapin na to ng ano ah. Hindi na natin ano tong mga usapin na to, hindi na natin alam etong mga ino-open ni Mzite na tinanggihan pala ni Enigma yung offer ng Kumu. Puta nga, dahil pa rin pala sa pagtanggi ni Arik kaya nagkaroon ng Kumu. Wala akong alam dito, hindi ko alam to. Ngayon ko lang narinig to kay Mzite. Ano? Awit? Sabay lapit? Sa PSP? Magic! Pibus, ingat naman sa mga pinapasok, huwag ka masyadong pabaya. Isipin mo nga, kung kay Enigma nga nagawa niya yun, sa'yo pa kaya? Tangina! Si Mzite, napakahilig niya sa mga simpleng salita, pero alam mo yun, nabibigyan niya ng malakas na atake kasi putang ina, common sense, kumbaga alam mo yun, putang ina, simple lang yun eh.
Kasi kahit ako pwede kong sabihin nyo na tangina nagtitiwala ka dyan, ginawa niya. Pero putang ina, si MZ sinasabi niya yun pero ang lakas nung, alam mo yun, ang lakas nung dating na hindi naiisip nung iba na pwede palang gamitin to. Pwede palang gamitin to sa battle tong ganitong mga simpleng salita. Alam mo yun, putang ina. Pero ang lakas. Galing ni Zayt sa ganun. Eh paano kung mabadibag ko to dito? Ano sasabihin mo? Nakapusta mga hurado? So paano na? Gagawa na naman siya ng kasinungalingan at kasiraan na ang pinakadahilan lang ay natalo siya. Natatalo. Putang ina. Yun lang pala yung pinaka ni Apex, no, kung ba't siya naninira ng Yun yung inaano na MZ dito kasi natalo siya. Kung ano-ano pa mga sinasabi daw ni Apex na ang dahilan lang natalo siya. Din ako. Sa battle, sa tournament, kahit sa tunay na buhay, di na bago sa akin. Pero kahit kailan ang sisihin ng ibang tao sa pagkatalo yun ang hindi ko gawain. Gusto mo mag-champion? Diba? Yun yung sinasabi ko, ang simple lang. Pero putang ina, nagkakaroon ng buhay. Dahil din siguro sa sinasabihan, nagkakaroon ng buhay yung linya. Gusto mo mag-champion? Ba? Ang ina, pati crowd sang ayon. Ang simple lang nun, pero putang ina, nagagawa ni MZ ng nabibigyan niya na buhay yung linya na yon. Ang sisihin ng ibang tao sa pagkatalo ko, di ko gawain. Gusto mo mag-champion? Yan ba ang hangarin? Pues ito ang payo mula sa akin. Kung gusto mong manalo, huwag kang makampante. Kung ayaw mo matalo, huwag ka nasasali. Tang ina, pangalawang beses ko na narinig to pero iba pa rin talaga. Tang ina, dun palang finish na. Alam niyo yun? Putang ina. Real talk. Isang malupit na real talk. Kung ayaw mo matalo, puta, wag kang sasali. Di ba? Kung gusto mong manalo, wag kang makampante. Kung ayaw mong matalo, wag kang sasali. Basic, pero putang ina, sobrang lakas. Galing. Tang ina, ito yung pinaka-quotable na lines ni MZ dito para sa akin. Kahit si Shei, puta, napatapik sa dibdib. Bihirang tumapik si Shei sa dibdib. Nagre-react si Shei pag malalakas yung linya, pero etong putang ina, parang pag gumanto ka kasi talagang alam mo yung tagus yun. Tagus sa puso yun, pukang ina. Doon pa lang, finish na. Kita nyo, kalahati pa lang ng round. Kalahati pa lang ng round, parang gusto nang umuwi ng load nyo. Di na para i-post sa Facebook, alam nyo kung gaano karil ang story ko. Ano, game? Woo! Diba? Sabi ko lang, putang ina, finish na. Alam mo yung kalahati pa lang pala ng rounds yun. Puta, wala pa. Ibig sabihin, may mga kasunod pa. Ge. Nakikita nyo ba tong nag-show na solo lang o siya yung main guest? Hindi. Valenzuela. Tangina. Sumasagot si Apex, no? Valenzuela. Tangina, na-apektuhan si Pex dun, ah. Pag nakita nyo to, ibig sabihin may show si Looney at Ron Henley doon. O di kaya si Abra, basta pag chinek nyo yung event, pangalan niya andon sa Menimore. Ultimo mga kamag-anak mo, nagtataka sa poster kung nasaan ka, pre. Kami, hindi man ganun kalalaking event, at least alam nilang kakanta kami. Mga 3GS, isquating niya mga putang inang yan. Squatter talaga kayo. Mga squatter kayo, boy. 3GS, squatting. Nagpaparty-party kami ng TF para lang yung iba sa amin makasama. Samantalang, bakit nga ba sa mga pinakamalalaking event nila wala ka? Ooh. Ano? Sagot! Ano sabihin busy ka? Ay sus! Nak ng puta! Kabaligtaran ka ni Hades kasi yung Cerberus ginawa kang tuta! Ano? Sabihin mo! Tangina. Ginawa kang tuta nung Cerberus. Kabaliktaran ka ni Hades.
Tangina, binabaybay na ni Zayt dito yung ano. Yung parang sinasabi niya rito na parang saling pusa lang si Zayt sa Artifice. Kasi dati grupo nila Artifice eh. Parang saling pusa lang sa Apex sa Artifice. Sabihin mong solid kayo, kung mismong laban mo ng ahon, wala sila. At wala din sila dito. Sa kanila nakadepende mga project lyrics mo at pati mga gigs mo. Hindi ka pa rin kampiyon, sundan mo man yapak ni Looney at kahit anong gawin mo. Akala mo kung sino, feeling matalino. Kung haring araw ka, bakit nananatili kang anino? Tang ina, may mas malakas pa pala yung kanina. Eto, putang ina. Feeling matalino. Kung haring araw ka nga, ba't nananatili kang anino? Damn! Wala kang sariling ano. Parang sinasabi ni MZ dito, wala kang sariling liwanag. Puta, nananatili kang anino. Tang ina mo. Ang ganda ng mga rhyming. Tang ina. Ano? God ka? God? Poong? God? Poong? Baka poong. Ikaw ay kutos ang kawawa. Sakripisyal siya yung ipinambalang araw at lumuhod sa mga tala. Gusto niyo pala akong mapatumba, ipapadala niyo yung utosan niyang bata. Sabihin mo sa amo mo, kami na lang mag-ubusan ng bala. Tang ina ni Zayt dito, salbahe. Sabihin mo dyan sa amo mo, kami na lang mag-ubusan ng bala. Amo, tas bala, tas yung sinasabing sabihin mo dyan sa amo mo. Parang, hindi ko alam kung si Looney ha. Pero, pwede na nating sabihin si Looney, kasi si Looney yung inaano kanina ni MZ na kasama na Apex eh. Sabihin mo dyan sa amo mo, kami na lang mag-ubusan ng bala. Amo, tas bala, tas yung amo na boss. Puki ng inang galing. Inano na ni Zayt dito si ano ah. Parang hinahamon ni Zayt dito si Looney ah. Hinahamon talaga, hindi parang hinahamon talaga. Galing. Yo, check! Yo, check! Sabi ni MZ to, may laway. Ay, ni Andy G. May laway na ng iba oh. Ininom pa. Gagabuta. Tangin to ni Andy G talaga eh. Pinalo tuloy siya. Pak! Hindi ko alam kung naririnig nyo. Kasi ako naka-headset ako, naririnig ko yung mga, gago. May laway na ng ininom pa oh. Di ba sinabi ko nang ito ay chess match? Akala ko naman inasahan na. Kanina pa ako check sa hari, kaya nga pinangharang ka. Woo! Tang ina, nakakonect pa rin pala yun dun. Kanina pa ako check sa hari, kaya pala nakaharang ka. Kaya pala pinangharang ka. Hinimay ko kung sino ka sa taas at baba ng entablado, kung paano ka tumira ng patalikod. Mga kasinungalingan at pagbibintang mo sa liga sa mga MC at sa mga tao pang na-involve. Pinakita ko yung pagiging rapper mo, pagiging MC mo at ito na magbubuod. Ngayon, kung pinatay ko na yung alalay ng hari, sino na ang susunod? Puki ng ina mo. Ngayong pinatay ko na ang alalay ng hari, sino na ang susunod? Sino na ang susunod sa hari? Kasi wala na siyang alalay eh. Tsaka sino na ang susunod? Parang, sino nang next? Hari na? Parang ganun. Putang inang galing nun. Ngayong pinatay ko na ang alalay ng hari, sino na ang susunod? Yun yung pinakaano niya. Kung sino na ang susunod sa hari, kasi wala na siyang alalay, wala na siyang mauutusan. Tas dun sa, sino nang next? Putang ina. Pinakamalakas na round ni MZ, round 3. Putang ina. Kalahati pa lang, sinabi ko, finish na. Puta, may mas malalakas pa pala. Kahit crowd, putang inang yan. Mararamdaman mo. Palakas ng pala. Round 1, malakas. Round 2, mas malakas. Round 3, pinakamalakas. Putang ina, yun ang pinakamahirap talunin. Yung palakas ng palakas yung rounds.
para sa akin, pinakamalakas talaga na MZ itong round 3. Pakinggan natin itong kay Apex. Utang ina! Tanda ko yun, si Lipcram yun. Pex, wala na Pex! Wala na Pex! Ang ina to ni Lipcram, squatter ang puta. Squatting! Kupal ka, Lipcram. Yo! Tanginan to, kulang sa bugbog. Oo, sa flip top ako unang pumutok pero hindi ko kailangan maging sip-sip katulad mo para masabing tumanaw ng utang na loob. Tingnan Nalibat na Apex. Na sip-sip daw si MZ. nyo, gusto niya manira. I-remix niya yung linya. Gago ang tunay na mahusay, hindi sip-sip sa tumbong ni Enigma. Palibasa, ramdam mo pa rin yung impact parang Fukushima. Cold-blooded, dugong ninja. Crapper lang kaya mong ibadibag tigi-tigisa, samantalang ako, buong liga, pukin ng ina, Hiroshima. Woo! Ganda nun. Rapper lang kaya mong ibadibag samantalang ako buong liga. Hiroshima. Tangina sip-sip. Sinasabihan ni Apex dito, sip-sip si MZ. Ito yung inaano ni Apex. Tangina flip top tsaka sunugan, no? Puta nagbabangga. Tingnan nyo, si Christian feeling genius. Kung umasta, kala mo, siya na yung pangalawang Jesus. Feeling star, feeling babyface, feeling niya siya si Phoebus. Gago, magkaiba yung babyface sa mukhang fetus. Sa lahat ng mga dentista, siya yung pinaka-beloved. Paano? 80% ng ngiti niya gilagid. Gilagid mo, katumbas ng gilagid ng 5. Kung ito yung pinaka-cute sa 3GS, alam nyo na kung gaano kapangit yung iba. Ano kayo ngayon? 3GS, ha? Ang papangit nyo. Puta, ina. O, eto pinakakit. Oo nga, ina, kung eto pinakakit, puta, ina, ano na lang kayo mga 3GS, ha? Ang papangit nyo. Gago ka, Pex. Pag na... Feeling... Natawa rin siya. Sige, Bray, tsaka si ano. Tang, ina. Parang sinabi ni Shea dito, tang, inang papangit ng mga 3GS talaga. Pogi pag naka-poker face. Pag ngumiti, yung gilagid, all caps, tapos lahat ng ngipin, lowercase. Pag nagra-rap to na may banda, parang bokalista na may toothache. Sikat ka na sana dati, bakit umalis ka pa sa True Fate? Pag titripan ko lang to buong gabi, parang si Tu Apri. One name that you can found niya ng pinaka-quotable ng gubat tree. Para kang si Badang na alam yung 3 plus 2 pero di alam yung 2 plus 3. Di ba? Tangina, ang ganda ng mga rhyming ni Pex doon, no? Gubat 3. 2 plus 3. Tangina, multis talaga. Sa Commonwealth, nagkaroon ng true MC. Tapos kinabukasan, sinampal ka pa ni Shubaldi sa harap ng Republican. Tapos walang kumampi. Oh, wag mo nang itanggi. Wag ako, do not me. Si Shernan nga, binubuli to sa flip. Sinampal daw si MZ ni Shubaldi. Pa rin. Multis pa rin. Stop. Kaya nagisupot lang ulit, parang tuli na nabinat. Boses niya, tunog tae. Nung sinabi ni Cher na nag-champion siya mag-isa, sunog siya, pre. Nabahag pa yung buntot, grabe. Bakit di ka pumalag? Takot ka magulpe? Malamang, supot ka eh. Nakipag-away sa pinuno, nagkawatak-watak yung grupo. Pero yung ahas, gumagalaw-galaw pa rin kahit tanggal na yung ulo. Kahit tanggal na yung ulo. Akala ko pa naman matapang tong kinang-inang to. May ganun talaga. Totoo yun. May ahas na kahit tanggal na yung ulo, gumagalaw pa rin yung katawan. Gandang ano nun, gandang halimbawa nun. Anong gagawin mo pag sinapak kita ngayon, irerebat mo? Kaya ka nasunugan, kasi squatter ka, tangina mo. Yung fuse nyo parang si Chance the Rapper, naka-jumper kasi kayo. Dahilan ng sunog,
Parang biglang yung spaghetti raw. Parang spaghetti raw yung wirings. Kaya habang nagtotrauma banding, biglang nagka-housewarming ng Nagto-trauma bonding. Nagto-trauma bonding ang puta. walang warning. Yo, having a bad day? Alam nyo ba? Siksikan dati yung gamit nila sa floodway. Ayun, awa ng Diyos, kasya na lahat ngayon sa isang ashtray. Tangina. Ito na yung inaano na ng Apex dito yung nasunugan sila. Nasunugan kasi dati sila M-Zite. Nasunugan sila ng bahay. Awa ng Diyos. Kasya na sa isang ashtray. Kakaputa. Pagsubok lang daw ng Diyos dahil minsan nyo na siyang ginalit. Kaya sinubukan ng Diyos kung fireproof yung plywood na ginamit. Imbis na bumbero, dapat kusinero yung tinawagan mo. Dapat medium rare lang naging well done yung bahay nyo. Sayang yung mga whip cups. Ganda ng mga jokes ni Pex dito sa round 3. Ubus buong collection, lahat ng gamit naging abo. Sunog walang protection, nakapulupot yung kable. Sa buhol-buhol na extension, ganyan si Tobey Maguire. Nasunog yung bahay dahil sa octopus connection. Yung Toby Maguire. Galing ni Pex doon ha, nakonect niya sa sunog. Nasunugan si MZ, tapos nakonekta niya doon sa linya ni MZ na ganyan si Toby Maguire. Inang galing. Galing nun. Gusto ko yun. Sabi nila pag nasunugan ka, para ka nanakawan ng 10 ulit. Eh di quits na kayo na 10 rapper na kinopyahan mo sa pagsusulit. Yung Mockingjay, galing yung kay Goryo ah. Kay Goryo yun, di ba? Yung pambala na pantangi, galing kay Sayad yun, di ba? Walang kasing garapal yung pang-aangkin niya. Daig pa si Tipsy sa pagkaimba kasi nandun ka mismo sa event ng mga pinaggayahan mo na linya. May ng tubig. Pangil sa pangil, kagatan sa pamaraan na lirikal. Kaya ko magpakagat yan ng kakayahang kong teknikal, pero para dito, di na magpapakagat, talagang wasak at kritikal. Kung ako man ay magpapakagat, ako'y magpapakagat, Jose Rizal. Cloud chasing at dick riding ang pangunahin niya na. Papaagat to si Rizal. Galing. Habi, pumunta ng Pasig para kila Luni makiparty. Para makitropa kay Omar B, lumipat sa Makati. Napunta sa Mandaluyong, kunwari, close sila ni Clamsy, ngayon nasa Cavite para masabi na kapitbahay siya ni Shanti. Cloud chaser ang puki ng ina. Gusto maraming auto-liker, yung mga tulad mo na social climber, dapat binabaksakan ng bomba ni Oppenheimer na kasing laki ng ocean liner. Mga banat nito may halong sodium, podium, Imodium. Nagmumukha kang clown. Bumalik ka na lang sa para-paraan na M-site, yung may lumang sound. Magbabanggit ng mga table of elements para may utak daw. Tapos yung punchline, there's only one name that you can found. Born to be fight. At there's only one name that you can found. Dalawang kataga na hindi na mapapalitan. Ganyan si Badang kung nakapag-aral pa siya ng 2 pang baitang. Paulit-ulit ba? Tangin na mga jokes ni Pex dito. Ang kaganda eh. 2 baitang. Noong nakaraan po, tangin na 5 years prep, parang edukasyon ni Badang. Eto po, tangin na, nakapag-aral pa ng 2 baitang. Tingnan nyo, napipiko na siya dyan. Pinapamukha ko lang sa'yo na hindi ka tatantanan ng mali mo na yan. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Basang-basa ko na yung mga na-rehearse mo na pre-med. Marami pang scientific terms na nakaipit, tangina words na naiisip, parang ni-research sa panaginip. Marami pa siyang scientific terms na nakaipit, pero words na naiisip, parang ni-research sa panaginip. Nagkakasundo nga sila sa presyo ng TF, pero hanggang ngayon, yung kanyang subject tsaka verb, walang agreement. 2 taon na yung Motus, palakpakan natin. Congrats, walang biro. Yung audience nyo madalas, puro mga manyak na nangihipo. Mas malansa pa sa pinagbalatan ng hilaw na hipon tsaka hito. Motus Battle League.
ang liga ng mga walang ligo. Shernan at M-Site, 2x2 champ, astig, di ba? Pulo at Motus, laki kita. Dalawang sip-sip kay Enigma na nagtayo ng sariling liga. Plastic! Kala mo loyal kay Ari, kumahanap lang pala ng tactics. Ginaya boses ni Enigma, pati adlibs hanggang sa boss, hanggang sa poster, ginaya pati yung graphics. Sa pagiging hipokrito, sobrang mong guilty. Sobrang sip-sip ang gamit niya, straw na pang milk tea. Magpapatournament yung gimmick. Ipopost na sa FB para uminit. Para sa grand prize magpapasulisit. Tapos pag may nag-champion ang ibibigay mo, sisig. Tangina, galawan mo. Sisig. Sila MZ kasi ano, yun, shoutout, sisig repeat. Baka naman. Baka naman no? Yun, ini-sponsoran sila lagi ng sisig repeat. Ang sarap ng mga sisig na yun. Puta, nagutom ako dun, Pex ang galing nun, ganda nung ano nun, papasulisi, tapos pag nanalo, yung panalo, sisig. Yung inaano ni Tangina, tinitira ni Pex dito yung mga taga-motos walang ligo daw Walang ligo daw Motus. Alam ko na ang modus ng Motus. Kukuha sa audience ng babae magko-chorus tapos pag hindi na conscious at wala sa focus, sawa ka na yung osus. Kaya anong future? Are you sure? Baka culture-vulture. Tangina, magkaiba tayo. Meron akong brand na iniingatan. Ikaw sa branded, bantay ka lang sa tindahan. Motus, obvious naman kung sinong pinagayahan pero yung sunugan tinatawanan pero yung mga battlers niya di niya pala binabayaran. Palibasa, alam mo ang kanilang kahinaan. Palakpakan at kasikatan. Gusto mo nga lang bang makakita ng diamante o gusto mo lang ng diamante ang pagkakakitaan? Round 3, malakas round 3 ni Pex. Tawa ko ng tao doon sa mga jokes niya. Pero hindi kayang, wala, hindi siya umabot sa round 3 ni MZ. Tangina, tawa ko ng tao. Sa sisig Gutom ako doon, Pex Yun. Walang para sa akin all 3 rounds MZ. Sayang, hindi yun yung Apex na inaasahan ko dito. Tangina, kahit yung Apex na kasing lakas ni Sinyo sana, no? Puking inang, ganda sana na ito. Yung laban nila ni Sinyo, yung Apex na ganun. All 3 rounds, MZ. Tangina, nag-enjoy ako dito. Ha! Bias, di ba? Bias. Yun! Hanggang dito na lang mga pare ko. Maraming salamat. Pipili ako ng maggagawa nga pala ako ng video shoutout sa next video ko. Pipili ako ng siguro kahit mga 20 na i-shoutout ko. Yung mga palaging nanonood sa akin. Yun, hanggang dito na lang mga pare ko. I'm out.